Abiso po sa mga motorista, may dagdag bawas sa presyo ng langis. Epektibo bukas, May 12. Tataas ng 47 sentimo ang presyo kada litro ng gasolina. May bawas namang ₱9 at 57 sentimo sa presyo ng litro ng diesel. ₱13 at 30 sentimo naman ang rollback sa presyo ng 1 litro ng kerosene. Tiniyak ng Taipei Economic and Cultural Office o TECO na tutulungan nila ang 2 taong gulang na Pinay na pinaghahampas at tinapak-tapakan ng isang lalaki sa Taiwan. Tuguyan ng TECO matapos iparating ng GMA News ang panawagan ng pamilya ng bata dahil walaan nila silang makuhang malinaw na sagot at commitment na matutuloy ang kaso sa lalaking nanakit sa bata. Hindi rin nila malinaw kung maibibigay ang danyos na nais nilang makuha. Sabi po ng TECO, tutulungan nilang makipag-ugnayan ng pamilya sa Manila Economic and Cultural Office o MECO. Tututukan din nila ang kaso. Dagdag ng TECO, pinapahalagahan ng gobyerno ng Taiwan ang seguridad at proteksyon ng mga turista sa kanilang bansa. Sinagot ng Japan ang batikos ng China kaugnay sa pagsali at pagpapalipad nila ng 2 Type 88 anti-ship missile sa katatapos lang na balikatan exercises. Ang sabi ng Japanese Embassy, layon ng pagsali ng Japan Self-Defense Forces sa balikatan na mapanatili at mapagbuti pa ang kanilang integrated operational capabilities at mapalakas ang kooperasyon nila sa mga kalahok na bansa. Walaan nilang tinatarget na anumang bansa o rehiyon ng Japan. Kaugnay naman ang pahayag ng China na tila nakalimutan na ng Japan ang mga pinagagawaan nila noong World War II. Iginiit ng Japan na nakatuon sila sa pagiging peace-loving nation mula nang matapos ang gera. Hindi raw sila tataliwa sa layunin ito na kinikilalaan nila ng Pilipinas at iba pang bansa. Mga kapuso, inaasahang tuluyang hihina ang bagyong Kaloy habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan 480 kilometers silangan ng Giwan Eastern Samar. Ayon sa Pag-asa, anumang oras mula ngayon maaaring humina na yan at maging low pressure area. Gayunman, posible pa rin magdala ng kalat-kalat na ulan ng bahagi ng mga kaulapan nito sa ilang panig ng Eastern Samar at Caraga. Matinding init naman ang patuloy na nararamdaman sa mahigit 30 lugar sa bansa. 48 degrees Celsius ang heat index kanina sa Borongan, Eastern Samar. Sinundan niya ng 45 degrees Celsius sa Kamiling Tarlac at 44 degrees Celsius sa Ilocos Norte, Cagayan, Zambales, Bulacan at Occidental Mindoro. Halos 30 lugar bukas ang makararanas din ng init na nasa danger level na posibleng pumalo po sa 45 degrees Celsius. Grabing init din ang inaasahan sa Metro Manila, lalo na sa Pasay City na aabot sa 42 degrees Celsius. Pero nananatili pa rin ang tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Cordillera, Central Luzon, Palawan, Eastern at Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, BARM, Soc-Sargen, Caraga at Davao Region. Sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan pero mag-monitor pa rin sakaling maglabas ng abiso sa localized thunderstorm. Sa pagbabanat ng buto, hindi na masyadong napagtutuunan ng pansin ng ilang magtitinapa sa Rosario, Cavite ang kanilang kalusugan. Kaya handog natin ang libreng serbisyong medikal para sa kanila. Sa loob ng 4 na dekada ng paggawa at pagtitinda ng tinapa ni Susan, napagtapos niya ng kolehiyo ang 2 niyang anak. Ang isa, nurse na. Natulong ako. Kasi yun ang papel ko bilang ina. Maging success lang sila, masaya na ako. 59 na taong gulang na siya. Pero hanggang ngayon, hindi siya tumigil sa pagbabanat ng buto. 500 hanggang 1,000 ang kita ni Susan sa pagtitinda ng tinapa. Sapat lang sa kanilang pangangailangan, pero kulang para makapagpatingin sa espesyalista. Nitong linggo, ating pinagdiwang ang Araw ng Mga Ina at bilang regalo ng GMA Kapuso Foundation, handog natin ang libreng pap smear, breast exam at haircut sa 100 nanay na magtitinapa at gumagawa ng bagoong. 200 nanay naman ang sumailalim sa libreng bone scan.
at 21 years old ay mag-start na yung ating pagpa-pap smear. At kung pwede rin siya ng mas maaga, kung maaga nang na-expose sa contact. Ang self-breast examination para maagang ma-detect kung meron ng bukol na nakakapa. So kapag meron na niyan, pwede na talagang pumunta sa doktor. Nagbigay rin ng beauty tips at makeover ang makeup artist na si Bambi Fuentes. Kapag na-practice niyo yan sa araw-araw, kahit kilay, lipstick, blush on, perfect na yan. Lalabas kayo presentable. May paraffle din tayo ng appliances. Nagbigay ng food packs, vitamins, hygiene kits at pagkain. Sa mga nais pang tumulong, maaari kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin via QR code ng GCash at Palawan Pay. Pwede din mag-donate online, Globe Rewards, Metrobank Credit Cards, Lazada at Shopee. Samantala mga kapuso, magkakaroon po ng libreng circumcision ang GMA Kapuso Foundation katuwang ang Philippine Children's Medical Center. Kung ang anak ninyo ay 7 to 18 years old, tumawag sa mga numero ng GMA Kapuso Foundation na naka-flash po sa inyong mga TV screen para makapagpalista. Dapat ay malusog, walang asthma, walang bleeding at special na kondisyon katulad ng autism at ADHD ang bata. Maghanda rin ang Barangay Certificate of Indigency. Pwede pong magpalista hanggang May 14. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Itinago na muna ni Bianca Umali ang brilyante ng lupa para bigyang boses ang title character ng GMA Pictures animated film na Ella Archangel. Ang preparation ni Bianca para sa adaptation ng isang Pinoy horror fantasy comic series. Ichichika ni Nelson Canlas. Mula sa mga pahina ng Filipino comic series, bibigyang buhay on the big screen ang kwento ng batang mambabarang na si Ella Arcangel. At ang napiling maglapat ng boses sa karakter ni Ella sa kauna-unahang animated movie ng Millennial Comic Series. Walang iba kundi ang kapuso star na si Bianca Umali. Balik ka na, Isa. Sa pamamaalam ni Bianca sa role na Tera sa Encantadia Chronicle Sangre na mahigit isang taon din nating minahal, susubok siya bilang isang dubbing artist for the first time. Hindi lang basta pagmememorya ng script, challenging ito para sa kanya dahil kailangang maging iisa ang ipinararamdam ng kanyang boses sa ikinikilos ng illustration. Sobrang dami kong na-discover sa sarili ko. I guess it's really more being able to discover yung weaknesses and strengths ko as an artist. And I really am looking forward to accepting this project kasi kakaibang journey siya for me, kuya eh. At sobrang ganda ng material. I'm excited to bring life and to bring voice into her life. Maraming nadadala si Bianca dito sa Ella Arcangel kasi hindi lang siya basta trabaho lang na magbibigay ng boses. Pinag-aralan niya pa yung character. Bumuo siya ng sarili niyang, kumbaga parang binilog niya ng maayos yung character. Hindi lang binabasa yung script. Parang isinabuhay niya yung si Ella. Isang mahalagang kontribusyon daw ang Ella Arcangel sa panitikang Pilipino. Nasasalamin kasi sa kwento ang makabagong kaugalian, mga social issues, at ilang makalumang kwento. All in one story that will teach viewers some life lessons. Maganda yung mensaheng hatid ng material. Ay, do I spoil? Hindi ko pa pwede. In a nutshell. Sino ba talaga ang mga halimaw? Ang mga halimaw ba? O minsan mga tao rin sila? Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, nakakuha ang GMA News ng kopya ng arrest warrant ng International Criminal Court para kay Senator Pato de la Rosa mula po kay dating Senador Antonio Trillanes. Nakasulat sa unang pahina, secret, ex parte, only available to the prosecution. May date rin itong November 6, 2025. Inisyu ito ng Pre-Trial Chamber 1. Batay po sa dokumento, naniniwala ang chamber na kailangang arestuhin si De La Rosa para masigurong haharapin siya sa korte o haharap siya sa korte at para hindi niya maharang ang investigasyon. Nag-issue ang chamber ng warrant of arrest dahil sa kanyang umano'y criminal responsibility bilang indirect co-perpetrator
sa crimes against humanity of murder kaugnay sa drug war. At kung kailangan daw para ma-execute ang arrest warrant na nooy classified bilang secret, maaari itong ipagbigay alam sa mga estado, international organizations. Hinihinga namin ng reaksyon dito si Senador De La Rosa. Sabi naman ng kampo ni Trillanes, nai-transmit na ito sa Philippine Center on Transnational Crime o yung PCTC na counterpart ng Interpol sa Pilipinas. Sinusubukan naming hingaan ng pahayagang PCTC pero wala pa silang tugon sa ngayon. At balikan po natin ang latest sa Senado matapos ang lockdown kasunod ng tangkang pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. At nakatutok doon live si Sandra Aguinaldo. Sandra! Yes, Vicky, kanina nga ay nagkaroon muli ng tensyon dito sa harapan ng Senado. Ito po yung sa labas mismo ng lobby ng Senado at ito po nga po ay sa pagitan ng personnel ng Office of the Sergeant at Arms na nangangasiwa po dito sa kasiguridad ng Senado at maging sa personnel naman po ng NBI na nakita po natin na may pagigirian at may nakita tayo na merong isinakay doon sa sasakyan ng NBI. Pero hindi po malinaw kung yung pong mga isinakay doon ay yung pong personnel ng NBI na contempt po dito sa Senado. Pero ang narinig ko lang ay sinasabi po nung isang NBI personnel doon sa USAA, siya po yung nangangatwiran na may mga pinapalabas naman na daw at sila rin ay lalabas na. At ang hindi po klaro sa ngayon kung sila ay talagang nakalabas po ng gate dahil nabalitaan natin mula sa USAA na isinara rin po yung gate matapos yung insidente na yan. Pagkatapos naman po ay merong personnel naman po ng USAA na dumating, pumasok siya sa lobby at siya po ay medyo may bahagyang sugat sa kanyang noo at siya po ay parang malapit nang mawalan ng malay, hindi makahinga at sinasabi niya na ginagawa ko lamang naman ang aking trabaho at base po sa initial na information ay di umano siya po raw ay tinangkang bitbitin umano ng NBI at isakay sa kanilang sasakyan. Pero yan po ay wala pa tayong nakukuhang panig naman ng NBI tungkol dyan. Ang personnel po ng USAA na yan ay dinala naman po sa klinik para malupatan po ng paunang lunas. Kaugnay naman po kay dating Senador Antonio Trillanes, ayon po sa kanyang staff ay nakalabas na po ng Senado itong si Trillanes. Ang latest ngayon dito, Mel, ay nag-adjourn na ang Senado at ayon na rin doon sa paliwanag sa atin ni Senate President Cayetano ay magkakaroon pa ng mga pag-uusap kaugnay nga po dito sa sinasabing pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Yan muna po pinakauling ulat mula dito sa Senado. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Tapos na ang countdown dahil ilang saglit na lang ay mapapanood na ang The Master Cutter sa GMA Prime. Pinagbibidahan niya ni Ding Dong Dantes na very proud sa unang milestone ng serye. Makichika tayo live kay Aubrey Carambe. Aubrey! Iya, nandito tayo ngayon sa taping location ng The Master Cutter. At dito yan sa Pampanga. Ang cast na kausap natin kanina na excited na sa pagsisimula ng serye ngayong gabi sa GMA Prime. Matinding aksyon agad ang mapapanood sa pagsisimula ng pinakabagong GMA Prime series na The Master Cutter, na pinagbibidahan ng nagbabalik GMA Prime na si Ding Dong Dantes. Ginagampanan ni Ding Dong ang karakter ni Atoy. Dati raw sundalo at ipinaglihi raw kay San Antonio de Padua. Isang tailor o sastre na may double life, na matinik din sa paghahanap ng mga nawawalang bagay o tao. Nauna nang ipinalabas sa Netflix ang The Master Cutter na #1 agad among top 10 TV shows in the Philippines at napapanood din sa Southeast Asia at ngayong gabi ay mapapanood na rin sa GMA Prime. Masaya lang po talaga kami na ma-share ang aming gawa. Hindi lang sa television, kung hindi pati na rin sa Southeast Asia through Netflix and
Mas excited kami dahil simula po ngayong gabi, talagang makikita at mapapanood na ng lahat ng tao ang Master Cutters. The fact na nagustuhan po ng mga tao, naging #1 po kami sa Netflix. Wow, what a big achievement. Excited na ang cast na makilala ng mga kapuso si Atoy, na tinaguri ang Master Cutter na Master of Disguises din. Sa serye, makikita rin daw ang iba't ibang bihis ni Dong na bahagi ng kanyang mga gagawing secret mission. Nag-enjoy lang talaga ako kasi napakasayang gampanan talaga ng role na Atoy. Pero higit sa lahat kasi si Atoy kasi talaga isang isa siyang anak na may hinahanap talaga na na mas malalim na relationship sa kanyang tatay. Gaganap naman as Eileen si Max Collins na natutuwa rin na makatambal si Dong sa serye. And I'm so thankful because I've always looked up to him and Yan, and I've loved working with both of them. So I'm just very honored. Kasama rin sa cast ang ex-PBB Celebrity Collab Edition housemates na sina Shuvi Etrata at Charlie Fleming. Nagaganap naman as Tonette and Carla. Sobrang bait talaga ni Kuya Ding Dong. Hindi niya pinaramdam sa amin lahat, na dapat kaming matakot. You feel the warmth pag nandyan sa paligid, and sobrang galing. He's very kuya po, like on the set. And even way before, what I super love about Kuya Dong is never talaga nagbago yung trato niya sa isang tao. Ilan pa sa mga aabangang karakter sa The Master Cutter si Paolo Contis, nagaganap as main kontrabida, si Joe Berry as Ame, Rio Locsin, Joey Marquez, Tonton Gutierrez, Anthony Constantino, Prince Carlos at Polo Ravales. Kasama ko ngayon walang iba, the Master Cutter himself, Mr. Ding Dong Dantes. Dong, balita ko pasabog ang inyong pilot episode. Mamaya na mapapanood na ng mga kapuso natin. Oo, kaya eto na nga sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng The Master Cutter na nandito dito kami nagte-taping ngayon. Excited na po kaming i-share sa inyo ang family action drama na aabangan niyo po gabi-gabi. Ang The Master Cutter in 30 seconds or 1 minute? Ayan na, malapit Ilang minuto na lang. At nandito nga, yung cast excited na, yes, Dong, no? May viewing party dito, kaya yan muna. Dinner break, kaya ito, excited pati kami, inaabangan na namin sa ere. Ngayon po, ang world premiere ng The Master Cutter. So, ayan po, sabay-sabay ho tayong manood. Ayan na, Talaga namang excited na sila. Yan muna ang latest. Balik sa inyo dyan sa studio. Ayan, abang-abang na mga kapuso. Maraming salamat, Ding Dong Dantes at Aubrey Caramben. At yan mga buwan naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky Emil.